Hello mga Pisceans! Ayan, mga madam at sir, welcome back po dito sa Bono Magos PH, ang inyong tahanan ng mga gabay, minsay at liwanag mula sa taro at mga baraha. So, ngayong buwan ay ano nangyari sa akin? Ngayong buwan ay sisilipin natin ang iyong month ahead spread. Okay, kung saan malalaman natin, Pisces, kamusta ka ba ngayon at ano ang estado ng iyong sarili sa kasalukuyan? Ano ang magiging personal na tema mo para sa buwan na ito? Ano ang yung ma-accomplish, matatapos? Ano ang mga bagay na dapat mong iwasan? Ano naman ang dapat mong yakapin at tanggapin? Anong obstacle o pagsubok ang maaring humarap sa iyo? Saan at kanino ka makakahanap ng tunay na suporta? Anong aksyon ang kinakailangan mong gawin upang magtagumpay ngayong buwan? At syempre, anong advice at encouragement mula sa universe na magbibigay sa iyo ng lakas ng loob at inspirasyon? So mga Pisces, ayan, kilala ka bilang isang sign na puno ng malalim na emosyon, compassion at malakas na intuition. Kaya ngayong buwan, hahayaan nating gagabayan ka ng mga baraha upang makita mo ng mas malinaw ang mga oportunidad, pagsubok, at mga biyayang darating. Alright, now, don't forget to like, share, at subscribe dito sa Bono Magos PH at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na kapalaran readings. So ayan, Pisces, bago ko magsisimula, paalala lang po na lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan nag-resonate, Pisces, at iwan yung hindi. Alright, let's start, Pisces. You have the Five of Pentacles. Next, you have the Eight of Wands. Next, you have the Chariot. Okay. Next, you have the Eight of Cups. Yusin natin. Next, you have the High Priestess. You have the Star. You have the Seven of Cups. The Five of Wands. And the Advice. You have the Hierophant. Alright, Pisces, umpisahan na natin. Alright, Pisces, umpisahan natin sa card energy mo. You have the Five of Pentacles. Okay, so Pisces, sa simula ng buwan, dala mo ang bigat ng Five of Pentacles. Isang energy ng kakulangan, pangungulila, o pakiramdam na iniwang ka ng mundo. Maaaring ito ay tungkol sa pera, trabaho, relasyon, o kahit sa kalusugan. Parang pakiramdam mo ay naglalakad ka sa gitna ng lamig ng gabi, walang matakbuhan at walang kasamang gagabay. Pero ang mensahe ng barang ito ay malinaw, hindi ka nag-iisa. Ang problemang pinapasan mo ay hindi permanente. Okay? Nandiyan ang tulong, pero kailangan mong humingi at makita kung sino ang nag-aabot ng kamay. Pisces, isa kang natural na giver, pero minsan nahihirapan kang tumanggap ng tulong. Ngayon ay panahon na palayain ang pride at hayaan ang iba na magbigay din sa'yo. Kung pakiramdam mo ay nasa dilim ka, tandaan na may liwanag na naghihintay. Ang hamon ngayon ay huwag mong hayaang lamunin ka ng kawalan, kundi gamitin ito bilang gasolina para magsikap at magbago. Ito ang panahon para matutunan mong hindi sukatan ng halaga mo ang mga material na bagay o pagkatalo. Ang tunay na halaga ay nasa sa loob at ito ang oras para aalahanin yon. Okay.
Ano naman ang personal theme mo for this month? You have the Eight of Wands. Pisces, matapos ang mabigat na simula, ang tema ng buwan mo ay bilis at progreso. Ang Eight of Wands ay parang whirlwind. Lahat ng bagay biglang gumagalaw. Mabilis ang takbo at may mga pagkakataon na halos hindi mo na alam kung paano makakasabay. Ito ang buwan ng mga mabilisang desisyon, good news at divine timing. Kung dati ay parang mabagal ang lahat, ngayon ay may mga darating na oportunidad na sunod-sunod. Maaring biglang may mag-message na trabaho, biglang may project, o biglang may taong magbabalik sa buhay mo. Ang tema ay malinaw. Be ready to move forward. Para sa iyo, Pisces, na minsan ay nagdadalawang isip at nagdadalawang emosyon, ito ay challenge. Dahil kailangan mong sumabay at huwag matakot na magdesisyon. Tandaan, minsan ang pagkakataon ay dumarating lang isang beses. Ang mensahe ay, handa ka bang sumabay sa agos ng pagbabago? Ayan, ano naman ang ma-accomplish mo this month, Pisces? The Chariot is pure victory energy. Pisces, kahit anong pinagdadaanan mo ngayon, this card tells you na you will triumph, you will succeed. You will achieve victory. Okay? Hindi ito basta-bastang tagumpay. Ito ay bunga ng focus, disiplina at matinding tapang. Ngayong buwan, Pisces, makakaranas ka ng breakthrough, isang bagay na matagal mong pinaghirapan at ngayon ay makakakita ka ng resulta. Maaring ito ay sa trabaho, negosyo o personal na relasyon. Ang accomplishment mo ay ang kakayahang kontrolin ang direksyon ng buhay mo kahit na maraming distraction. So isipin mo ang Chariot bilang ikaw na nasa harap ng isang karwahe. Hawak ang mga tali ng dalawang kabayo na humihila sa iba't ibang direksyon. Ang mga kabayo ay sumisimbolo sa emosyon at logic mo. Minsan naglalaban-laban, pero ngayong buwan, kaya mo silang ibalanse. Kaya mo silang pag-isahin at idirekta kung saan mo gustong pumunta. Ang accomplishment mo ay hindi lang victory, ito ay spiritual empowerment. Parang sinasabi ng universe, Pisces, nasa kamay mo ang manibela ng buhay mo. Kahit saan mo ito gustong dalhin, kaya mong abutin. Now, what should you avoid? Anong dapat mong iwasan? Pisces, ikaw ay kilalang dreamer at malakas ang intuition, pero minsan dahil sa sobrang pagiging emotional, mabilis kang sumusuko o naglalakad palayo. Ang Eight of Cups bilang card ng avoidance ay nagsasabing huwag mong basta-bastang talikuran ang mga bagay na may halaga pa. Yes, may mga bagay na kailangan mo talagang iwanan, lalo na kapag hindi na healthy. Okay? Wait lang, Pisces. Okay, Pisces. Tuloy na natin. Pero ang babala dito, Pisces, ay huwag mong gawing habit ang pagtakas kapag nagiging mahirap ang sitwasyon. Ang tendency ng Eight of Cups kasi ay escapism, right? Yung tipong imbis na harapin ang problema, nagdi-daydream ka o hinahayaan na lang. Either daydreaming ka, or hinahayaan mo na lang. So, ngayong buwan, Pisces, kailangan mong tandaan. Growth comes from facing challenges, not escaping them. So, ang pag-alis ay dapat well thought out decision, hindi impulsive move. Kaya bago ka magdesisyon na iwanan ang isang tao, trabaho o pangarap, tanungin ang sarili, ito ba ay dahil hindi na ito align sa soul ko o dahil natatakot lang akong harapin ang struggle. Okay, so anong dapat mong i-embrace this month, Pisces? Okay, you have the High Priestess. So ito ang pinaka-powerful na mensahe para sa iyo, Pisces. Embrace your intuition. Ang High Priestess ay nagsasabi na ngayong buwan, hindi lahat ay makikita ng mata, pero mararamdaman ng puso at kaluluwa mo. Minsan hindi mo kailangang maghanap ng external validation. Ang sagot ay nasa loob mo. Kung may sitwasyon na malabo o hindi malinaw, huwag pilitin, hayaan mong ang timing ng universe ang magbukas ng katotohanan. Ikaw ay naturally psychic.
Pisces, at ngayong buwan ay mas lalakas ang iyong connection sa spiritual world. So, maaari magkaroon ka ng mga vivid dreams, synchronicities, o malalalim na kutob na parang may nagsasabi sa iyo ng direction. Embrace this dahil dito ka i-guide ng universe. So, trust your inner voice. It's your superpower this month. Now, ano naman ang obstacle na kakaharapin mo this month? Pisces, you have the Star. So, ang challenge mo ngayon buwan ay ironic. Ito ay ang pananatili ng pananampalataya. Pananatilihin ang pananampalataya. So, ang Star card ay card ng hope, healing, at renewal. Pero bilang obstacle, ibig sabihin ay susubukan ang iyong kakayahan na magtiwala kahit na parang walang nangyayari. Pisces, kilala ka sa pagiging idealistic. Gusto mo lagi ay may magagandang ending. Pero ngayong buwan, maaari magkaroon ng delays o moments na pakiramdam mo ay malayo pa ang pangarap. Ang hamon ay, kaya mo bang manatiling umaasa kahit hindi mo pa nakikita ang resulta? Okay, so minsan, ang biggest test ay hindi ang mismong laban, kundi ang paghihintay. Ang universe ay nagsasabi, patuloy kang umasa dahil kahit hindi mo nakikita ngayon, gumagalaw kami para sa iyo. Ayan. Now, where to find support? Saan ka makahanap ng suporta? You have the 7 of Cups. Ang support system mo ngayong buwan ay makikita sa mga choices at opportunities. So maraming options ang bubukas, Pisces, pero hindi lahat ay para sa iyo. May mga tao o sitwasyon na mag-aalok ng tulong, pero kailangan mong suriin kung totoo ba yan o ilusyon lamang. Halimbawa, may friend na magsasabi na susuportahan ka, pero baka salita lang, right? May trabaho na biglang dumating, pero hindi pala stable. Kaya ngayong buwan, ang support ay hindi sa dami ng options, kundi sa clarity kung alin ang pipiliin mo. So, makinig sa intuition with the High Priestess card kanina at doon mo malalaman kung saan manggagaling o nanggagaling ang genuine support. Tandaan, hindi lahat ng opportunity ay blessing. Minsan, test din. Okay? Ayan. Now, anong action ang dapat mong i-take this month? Pisces, you have the 5 of Wands. So, ngayong buwan, Pisces, ang aksyon na kailangan mong gawin ay lumaban. Ang 5 of Wands ay card ng conflict, competition, at challenges. Ibig sabihin, hindi magiging madali ang lahat, pero hindi rin ito para ibagsak ka. Ito ay para patatagin ka. Maaaring makaranas ka ng disagreements sa trabaho, pamilya, o relasyon. Ang lesson, huwag kang umatras. Okay? Makilahok, ipaglaban ang boses mo at ipakita ang galing mo. Hindi ito oras para magtago o mag-compromise ng sobra. Pisces, kahit gentle soul ka, kaya mong maging warrior kapag kinakailangan. Ang 5 of Wands ay nagsasabi, don't fear the fire. Use it to sharpen yourself. And now, punta tayo sa last but not least, the card you have, the Hierophant, for your advice and encouragement. So, sa huli, Pisces, ang pinakamalaking gabay ay mula sa iyong faith, tradition, at spiritual connection. Ang Hierophant ay nagsasabi na ngayong buwan mahalaga na bumalik ka sa iyong paniniwala. Whether ito ay sa religion, spirituality, o simpleng values na pinaniniwalaan mo. Kung malilito ka, seek wisdom mula sa mentor, teacher, o spiritual guide. Maaring may tao sa buhay mo na parang magiging guro ngayong buwan. Pakinggan mo siya at higit sa lahat, bumalik sa panalangin at connection sa divine. Encouragement ng universe, huwag mong kalimutang hindi ka naglalakbay mag-isa. May mas mataas na plano para sa iyo. Ang Diyos at ang universe, at ang role mo ay magtiwala, sumunod, at magpatuloy. So, ayan, mga mahal kong Pisces, habang tinitignan natin ang buong larawan ng iyong buwan, napakaganda ng sinasabi ng mga baraha actually. Oo, nagsimula tayo sa 5 of Cups, right? Kung saan random mo ang bigat, ang lungkot, at ang pakiramdam na tila
Tila mag-isa ka sa laban ngayon, pero makikita natin na hindi ito katapusan. Ito ay isang panimulang punto lamang. So minsan, kailangang maranasan natin ang mga mabibigat na sitwasyon para mas ma-realize natin kung gaano kalakas ang ating kakayahang bumangon. Dumating 8 of Wands na nagsasabi na ngayong buwan ay mabilis sa mga pangyayari. Parang mula sa kawalan, biglang may mga pagbabago at galaw na mangyayari sa buhay mo. Kaya kahit pakiramdam mo ay stuck ka dati, ngayon ay bubuhos ang energy ng momentum at progress. So isa itong paalala na ang universe ay marunong magbigay ng tamang timing at ngayon ay oras mo na para gumalaw, pasulong. Ang iyong accomplishment na pinakita ng The Chariot ay malinaw. Ikaw ay magtatagumpay sa laban mo. Ang lahat ng hirap, sakripisyo at luha ay magbubunga ng tagumpay. Ang Chariot ay tagapagbalita ng lakas at kontrol at ngayong buwan, ikaw mismo ang hahawak ng manibela ng buhay mo. Hindi na ikaw ang dinadala ng agos ng iba, kundi ikaw ang pipili kung saan ka pupunta. Ngunit, siyempre, may paalala rin dito ang 8 of Cups na nagsasabi na iwasan mong agad-agad talikuran ang mga bagay o tao kapag nagiging mahirap ang sitwasyon. Hindi lahat ng laban ay dapat takasan. Minsan ang tunay na paglago ay nasa pagharap dito. Kaya bago ka magdesisyon na iwan, timbangin kung ito ba ay tunay na hindi na-align sa soul mo o ito'y takot lamang na harapin ang sakit. Ngayon, ang dapat mong yakapin with the High Priestess sa iyong sariling intuition. Pisces, ikaw ay sign ng malalim na emosyon, ng koneksyon sa spiritual at ng malakas na kutob. So kaya't ngayong buwan, ito ang sandata mo. Kapag nalilito ka, huwag kang masyadong makinig sa ingay ng iba. Sa halip, pakinggan mo ang bulong ng iyong puso dahil nariyan ang gabay ng divine. Ang hamon mo na dala ng star ay ang pagpapanatili ng pananampalataya kahit na parang wala ka pang nakikitang resulta. Ito ang pinaka-subtle pero pinakamabigat na laban, ang manatiling umaasa sa kabila ng delays, sa kabila ng mga pagsubok. Tandaan, kahit hindi mo pa nakikita ang pruweba, gumagalaw ang universe para sa iyo sa likod ng tabing. Ayan. Para naman sa support system mo, pinakita ng 7 of Cups, right? Na maraming options yung darating. Pero hindi lahat ay totoo. Hindi lahat ay solid. Kailangan mong suriin alin ang ilusyon at alin ang blessing. Makinig sa intuition mo at doon mo malalaman kung saan nanggagaling ang genuine support. Ngayon, Pisces, ang aksyon na hinihingi sa iyo ng buwan na ito ay dala ng 5 of Wands. Lumaban ka. Hindi para manira, kundi para patatagin ang iyong sarili. Healthy ang competition, healthy ang pagsubok dahil dito ka mas magiging matatag at mas makikilala ang sarili mo. Huwag kang umatras kapag may nag-challenge sa'yo, ito ay para mas lumabas ang galing mo. At sa huli, ang advice ng Hierophant ay simple pero malalim. Bumalik sa faith, sa tradisyon at sa mga values na magtuturo sa iyo ng tama. Sa gitna ng lahat ng ingay, tandaan na may divine order ang lahat ng bagay. Manalangin ka, humingi ng gabay at magtiwala na ang Diyos at ang universe ay may mas mataas na plano para sa iyo. Mga Pisces, ang buwan na ito ay isang journey mula sa dilim papunta sa liwanag, mula sa pakiramdam ng kawalan, dadalhin ka ng universe sa bilis ng pagbabago, sa tagumpay ng iyong sariling control at sa kaliwanagan ng iyong intuition. May mga pagsubok, may mga hamon at may mga ilusyon na susubukan. Okay? Susubukan ng iyong pananampalataya pero tandaan, hindi ka kailanman nag-iisa. Kung hawak mo ang pananampalataya, ang tapang na lumaban at ang wisdom ng iyong sariling kaluluwa, walang makakapigil sa iyo. Ang iyong kapalaran ngayong buwan ay paakyat mula sa sakit patungo sa tagumpay at mula sa pagdududa tungo sa paniniwala at mula sa takot tungo sa pananampalataya. Pisces, kung naka-resonate po kayo sa reading na ito, huwag mong kalimutang mag-like, share at subscribe dito sa Bono Magos PH at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong gabay at mensahe. Na huwag muna po kayong umalis, may announcement po ako. Sa mga gusto pong magpabook ng private tarot reading, ayan, hanapin nyo lang po ang Facebook page ko. Okay, makikita nyo dito sa my screen. Facebook page, Bono Magos PH, yung may blue check, verified na po ni Meta.
Okay, 1,000 pesos po, and it doesn't matter kung nasa ibang bansa kayo kasi ito ay online based lamang. So, ang kailangan ko lang ay mag-submit lang po kayo ng 10 katanungan, mga 10 ipapahula nyo sa akin, at makaka-receive lang kayo ng isang short video clip para sa mga barahang lalabas. Wala pong Zoom calling, video calling, voice chat, or anything. Pero makaka-receive kayo of course ng result. Yung result is isang short video clip para sa mga barahang lumabas, para transparent tayo, no? Para hindi nyo isipin na baka gawa-gawa lang yan. Ka-etos lang. So, malalaman nyo kasi makikita dun sa video ko ano yung mga barahang lumabas. And then, makaka-receive kayo ng another written format na message. Long message. Okay? Mahaba. Doon yung makikita yung mga sagot. Sagot kung bakit yun ang sagot sa mga pinapahula nyo from 1 to 10. May kasamang guidance, may kasamang payo, at anything more na kailangan yung malaman. Based yun sa mga ipapahula nyo, ha. Okay, 1 to 10 lang. Okay, so, yan. Kung gusto nyo magpabook, again, magpunta lang kayo sa Facebook. Hanapin nyo po ang Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check verified ni Meta. So, ang lead time po is within 3 days up to 5 days. Depende po kung ilan ang nakaschedule sa araw na yan. So, payment first policy po tayo. Para makapag-book kayo ng schedule, magbayad muna kayo ng 1,000 pesos. So, for more inquiries, more information, i-message nyo ako sa Facebook page po na Magos PH. Now, sa mga interested naman po sa aura reading, 1,000 pesos din po. Magkaiba po yon sa tarot reading. Sa aura reading naman po, if hindi lang aura ang malalaman mo doon, hindi lang kung anong kulay ng aura mo at anong ibig sabihin ng kulay na yon at ilan. Posible kasi sa aura reading, baka hindi lang iisa, baka 2 o 3 ang aura mo. So, explain doon. Hindi lang yun ang lalabas sa aura. Sa aura reading din po, malalaman natin kung ano yung mga balakid mo if ever meron. If ever meron kang balakid, ano yung mga yun? Okay? Baka yun ang mga dahilan. Yun talaga ang dahilan. Lalo na kung nagtataka ka kung bakit hindi ka umuusad, hindi ka sinuswerte, feeling mo lagi kang minamalas. Okay, makikita po sa aura reading kung ano yung mga balakid. Plus, dahil nakita na natin kung ano yung mga balakid mo, bibigyan pa kita sa aura reading ng mga crystal recommended crystals na pwede nyong bilhin sa akin or pwede rin sa iba o baka meron na kayo. Crystals na pwede nyong bilhin as bracelet, necklace, or tower points, or kahit geode man lang, o kahit simpleng bato na pwede nyong hawak-hawakan. Any kind of stones. Okay? So, malalaman doon. May 3, may 4. Depende kung anong ilan ang kailangan mo. Lalabas sa aura reading. Plus, aside from that, bibigyan pa kita ng ritual na dapat mong gawin or dapat mong ipagawa para matanggal yung balakid na na-mention doon sa aura reading mo. So, di ba, sulit-sulit. Sulit na sulit. So, 1,000 pesos, baka yan na ang kasagutan sa mga lagi niyong tanong na bakit hindi ako muusad, bakit hindi ako successful, bakit minamalas ako sa love. Sa love life, pwede niyo i-apply sa love life, sa career, sa trabaho, negosyo, ayan, lahat na. At yung kulam naman, very rare po lalabas sa aura reading. Case-to-case basis. Depende po yan kung gaano katindi. Malalaman din doon kung may nag-i-evil eye sa'yo. So, sa gustong magpabook, again, same po, sa ruling sa tarot reading. Magpabook kayo, magbayad po kayo para sa schedule or magpabook. Within 3 to 5 days din po ang lead time or matatanggap nyo ang result. Okay? Kung private tarot and aura reading ang ibubuk din nyo, depende po sa schedule. Pwedeng isabay lahat. Pwede magsabay ang result o pwedeng mauna yung isa and then susunod. Depende talaga sa schedule ko po kung ilan ang nakabook. Okay? Now, sa Akashic Records naman po, magkaiba ang price. Meron kasi kayong pagpipilian doon. Kaya mag-inquire kayo sa Facebook page. Now, sa Akashic Records naman, kung sa Akashic Records, hindi lang past lives ang malalaman mo doon. Kung anong naging past lives mo. Kung ilan ang naging past lives mo, ilang past lives ang pinagdaanan mo
bago ka dumating dito ngayon sa current life mo ngayon sa taong ito. And then, especially if you're a black sheep of the family, feeling mo lang if ever feeling parang or may nagsabi na sa'yo o narinig mo na, may nagsabi sa'yo na black sheep ka ng family. Sa Akashic Record, malalaman din doon. May connection doon. Kasi ang mga black sheep of the family kasi, iba yung kapalaran nila sa mga kapatid nila. Sila yung parang outsider sa family. Sila yung hindi naiintindihan ng community or sila yung walang nakakaintindi sa kanila. Malalaman sa Akashic Record, maybe you're special soul ka And then sa Akashic Records, if interesado kayong malaman kung may mga spiritual gifts kayo, like kagaya ko, pagtataro, healer, shaman, o baka kagaya ka ni Madam Alec Baldwin na nagpipredict through visions, no, sa mga nakikita niya. Malay mo, kung curious kayo if meron kanyan, malalaman sa Akashic Records. Plus, pwede nating i-activate. Pwede nating ma-activate. Okay, sa Akashic Records. For more inquiries, kasi titignan doon kung anong tier ang pipiliin nyo. Kasi iba-iba ang bayad sa Akashic Records. So again, for more inquiries, for more information, mag-message lang kayo. Mag-inquire kayo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH. Now, sa mga gusto naman pong magpa-ritual, sa ritual po, kung ano yung gusto nyong iparitual, libre na kapag bibili kayo ng item. Okay? Now, sa ritual naman, kung wala kayong alam na ritual, like for example, hindi nyo alam, kasi may mga ritual kasi na very popular na around sa atin, like ancestral healing, generational curse, cord cutting, mga ganyan, mga ritual, or full moon ritual, abundance ritual. Kung alam nyo na yan, pwede nyo iparitual sa akin. Kung hindi nyo alam kung anong ipaparitual nyo, let me know your story, let me know your problem, magkwento ka ng sitwasyon mo para ma-assist po kita na mabuti at malaman ko kung anong karapat-dapat na ritual ang para sa iyo, na para gawin para sa sitwasyon mo. Now, for every item, may libreng ritual. So, pag 3 ang item na bibili nyo, automatic, you can avail 3 rituals of your choice. Okay? What else? Plus may distance Reiki pa. So, distance Reiki naman kalusugan lang. Okay. Now, sa mga gustong bibili, sad to say, mga taga-ibang bansa, wala po akong direct international shipping sa ngayon. Pero ang maisasuggest ko kung talagang gusto nyong maka-avail ng libreng ritual at then gusto nyo ring bumili ng item, libre na kasi ang ritual, sulit na yon. So, ang maisasuggest ko is ipadala natin muna dito sa kamag-anak ninyo. Dito natin ipaship kasi dito sa Pilipinas, nationwide ang shipping ko. So, kung may kamag-anak kayo dito, kapamilya, trusted friend, pwedeng sa kanila natin ipaship. And then, kayo na mag-usap kung paano nyo makuha yon. Papadala nyo ba niyan? O uwi ba kayo? Or something like that. Kayo na mag-usap, kayo na mag-deal, okay? So, kausapin nyo ako sa Facebook page po na Magos. Now, sa mga curious naman po sa testimonials, feedbacks, ayan, sa mga pinaparitual na mga clients ko, hanapin nyo lang sa Facebook page ko. Mag-scroll down lang po kayo doon or hanapin nyo ang album sa Facebook page ko, yung customers testimonials, mga customers feedback album. Makikita nyo doon, madami na doon. Okay, so ayan po. Now, sa mga gustong bumili ng mga product ko para makabil ng libreng ritual, wag muna kayong alis kay dito kasi may ipapakita po ako, kaya napaka-importante muna kayong alis, magbabalik po ako. And again, wag niyong kalimutang mag-take ng screenshots sa mga item na gusto yung bilhin para malaman natin kung ano yung gusto mong bilhin. So, ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Yung may blue check, verified na po ni Meta. DTI and BIR registered po ako, kaya makaka-receive po kayo ng resibo, acknowledgement receipt, sales invoice. Pag nakabili kayo ng item, automatic matatanggap niyo yan upon delivery sa kasama ng item na in-order niyo. So, what else? I think that's it. For more inquiries, ayan, magtamagok po kayong mahiyang magtanong sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH. And again, huwag niyong kalimutang mag-take ng screenshots sa mga item na gusto yung bilhin
para malaman natin kung ano yung gusto mong bilhin. So, ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Yung may blue check, verified na po ni Meta. DTI and BIR registered po ako, kaya makaka-receive po kayo ng resibo, acknowledgement receipt, sales invoice, pag nakabili kayo ng item. Automatic matatanggap niyo yan upon delivery sa kasama ng item na in-order niyo. So, what else? I think that's it. For more inquiries, ayan, magtamagok po kayong mahiyang magtanong sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH. Alright, so sa mga naghahanap po ng mga power bangle rings, ayan, meron akong collection. I have carnelian for career and motivation. So, kung hinahanap mo ang bato na magbibigay ng apoy sa loob mo, para magtagumpay sa career at personal goals, si carnelian ang perfect na kapartner mo. So, isa itong stone of courage at motivation na parang personal coach na laging nag-uudyok sa iyo na kumilos. Kung ikaw ay madaling mawalan ng gana, tinatamad o nahihirapang magsimula ng bagong proyekto, si carnelian naman ay tutulong magbigay ng spark of energy para bumangon muli. Napakaganda nito sa mga taong nagtatrabaho sa creative fields, mga writers, artists, performers, content creators dahil binubuksan nito ang imahinasyon at creativity. Pinapalakas din nito ang self-confidence kung may presentation ka, interview o kailangang ipakita ang leadership skills mo sa trabaho, tutulungan ka nitong mag-shine. Sa career at negosyo, si carnelian ang magbibigay ng focus, determinasyon at winning spirit para maabot ang pangarap mo. Para itong apoy na hindi namamatay, laging nagbibigay ng init, inspirasyon at lakas ng loob para magpatuloy. Now, meron naman tayong green agate. Ayan. Kung makikita nyo sa kulay, parang blue, right? Pero in person, in actual, green po yan. Okay, resulta lang yan sa photo. Okay, so green agate for money and opportunity. Kung nais mo naman ay abundance at financial stability, dito ka kay green agate. Okay, ito ang tinatawag na stone of prosperity at growth dahil parang halaman na itinanim mo. Unti-unti pero sigurado ang pagbubunga. So, dinadala nito ang energy ng swerte at bagong oportunidad sa negosyo, trabaho, at kahit anong investments. Kaya tumutulong ito para magkaroon ka ng wise decision-making sa pera. Kaya, mas nagiging maingat at matalino ka sa paghawak ng mga finances mo. Pinapakalma rin ito ang isipan mo para mas makapag-isip ka ng strategic plans at makapagdesisyon ng walang itakot o overthinking. Para sa mga negosyante, makakatulong itong maka-attract ng mas maraming customers at deals habang pinapanatili ang stability ng kinikita. So, si green agate ay parang financial guardian mo. Nagbibigay ng steady growth at proteksyon para sa long-term na kasaganaan. Napunta naman tayo kay black agate. Black agate for health and protection. So, kung hanap mo naman ay shield laban sa mga negativity at masamang energy, si black agate ang kakampi mo. Isa itong napaka-powerful na bato ng grounding at protection. Protection sa kahit na anong klase ng sakuna or danger. Kaya hindi ka madaling maapektuhan ng inggit, chismis, malas o kahit psychic attacks. Okay? Tumutulong din itong protektahan ka sa mga anong klase ng disgrasya. Okay, iwas sa anong klaseng sakuna. Pag madalas kang nagbiyahe, iwas disgrasya, iwas sakuna sa daan, sa road. Okay, so para itong energetic shield na laging nakapalibot sa iyo, nagbabantay at sumasalo ng negative vibes para hindi ka tamaan. Pinapalakas nito ang immune system at immune system mo at tumutulong sa katawan mo para makarecover mula sa stress at pagod. Kung ikaw ay madaling madrain emotionally at physically, si black agate ay magbibigay ng balanse at stability sa iyo. Maganda rin ito para sa meditation dahil nire-release nito ang mga blockages sa katawan at aura para makabalik ang healthy energy flow mo. So isipin mo ito na parang protective armor, no? Pinapanatiling malakas ang katawan, malinaw ang isipan at ligtas ang kaluluwa mo mula sa masasamang impluwensya. Napunta tayo sa golden agate. Last but not the least, si golden agate
for joy and success. So kung nais mo ng positivity at tagumpay sa buhay, si golden agate ang magdadala ng araw sa puso mo. So isa itong stone of happiness and success na nagpapalabas ng warm at joyful energy. Tinutulungan ka nitong makita ang magagandang bagay kahit nasa gitna ka ng problema. Kaya laging may hope at optimism. Pinapalakas nito ang self-worth at naglalabas ng natural charm. Okay? Kaya mas nagiging attractive ang iyong aura sa tao at sa mga opportunities. So dinadala nito ang energy ng victory at accomplishment. Kaya napakaganda para sa mga taong may goals sa business, career, at relationships. Kapag suot mo ito, parang lagi kang may inner sunshine na nakakapagbigay ng motivation at good vibes, hindi lang sa iyo, kundi pati sa mga tao sa paligid mo. Si golden agate ay parang liwanag ng araw, nabibigay ng kasayahan, good luck at tagumpay saan ka man dalhin ng tadhana. So again, carnelian for career booster at motivation spark. Si green agate naman for money magnet at opportunity opener. Si black agate for health stabilizer at protection shield. Si golden agate for joy bringer at success attractor. So lahat ng apat na ito ay hindi lang palamuti, no? Kundi power rings na makatulong i-transform ang bawat aspeto ng iyong buhay. Limited stocks only. Ayan. Kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at ipadala ang screenshot doon sa Facebook page ko, Bono Magos PH, yung my blue check, verified ni Meta, at sabihin nyo sa akin kung alin dyan ang kukunin mo at ilang piraso. Okay, kasama nito kapag bumili kayo, lahat ng items ay dadaan sa 38 steps of blessing ritual. Ang inclusions na kasama dito, kapag bumili ka ng kahit isa lang ring, meron kang isang free ritual of your choice sa kahit anong aspeto. Isa lang, okay? Like for example, isang item ang binili mo, isang ring, so isang ritual. Mamili ka na lang kung sa love pa yan, sa money, sa career, kahit saan man, ano mang gusto mong iparitual. May kasama ring free distance Reiki healing. Kung sino ang may sakit, may karamdaman, pwede nyo pong ipa-distance Reiki healing sa akin. Pero alam mo, disclaimer lang po ha, kung meron ka ng matitinding sakit na nararamdaman ninyo, magpakonsulta agad sa doktor. Okay? Lalo na kung talagang umiiyak na kayo sa sakit, talagang hindi nyo na makayanan, kailangan na po ng doktor. Okay? Ayan. Now, another is surprise freebie. Lahat ng bibili niyo makaka-receive kayo ng surprise freebie. So, ayan. Shop's policy, no COD, wala pong cash on delivery dahil dadaan po sa mga ritual ang mga items niyo plus gagawin ang inyong ipinapa-request na ritual bago i-ship ang item niyo. Kailangan yung bayaran agad. Payment first policy po tayo. And then no refund, no exchange policy po tayo. No return, no exchange, no refund. So, sa mga gusto pong mag-order, ayan, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa akin sa Bono Magos PH Facebook page. Hanapin nyo po yung may blue check, verified na po ni Meta. Maraming salamat. Ayan, meron pa akong susunod. At sa mga naghahanap naman po ng mga high-end o very expensive, high quality na mga jadeite, meron akong IC jadeite na gawa sa Laughing Buddha. Na Corva, na kinerve sa Laughing Buddha. No? So this is 9,999. Yes. So far sa mga expensive high-end quality jewelry ko dito, no. So ang necklace cord niya is S925 gold necklace. Ayan, so hindi lang ito palamuti, isang gabay para sa swerte, nagbibigay swerte, kasaganahan at katahimikan ng inyong kalooban. So ang pendant na gawa sa tunay na green IC jadeite, isang napakabihirang uri ng jade na kilala sa kanyang malamig, malakristal na anyo at mataas na spiritual vibration. So again, kasama nito ang S925 na gold-plated twisted necklace or yung ibang necklace na available, no, na cord. Basta S925 pa rin ang quality niya. So non-tarnish, non-fade. So mga spiritual na benefits, green IC jadeite, isa sa pinaka-powerful na prosperity stones, tumutulong sa wealth attraction,
business growth, pangkalahatang proteksyon mula sa malas, inggit at curses, emotional calm, may dalang healing at mental clarity, nagbibigay longevity, ayan, harmony at inner peace. Ang laughing Buddha naman ay simbolo ng kasiyahan, kasaganahan, good news at tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. At may dala din itong proteksyon at manifestation power. So perfect combo para sa mga gustong mag-start over, makaahon at yumabong. So ayan po. Kasama sa inclusions, free distance Reiki healing, at isang personal ritual na request ko ano yung mga ipaparitual ninyo. At of course, may free private tarot reading up to 5 questions pwede nyong ipahula at isang surprise freebie po. Sa gustong mag-order, pwede nyo itong ipangregalo sa mga mahal nyo sa buhay. Ayan. If you want to order this, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check verified na po ni Meta. Black tourmaline bracelet with lotus cinnabar charm. Ayan, perfect sa mga naghahanap ng proteksyon sa lahat ng mga psychic attacks like pangkukulam, inggit, nag-i-evil eye, gumagawa ng sumpa sa inyo, no? Maganda itong proteksyon laban sa mga black magic, mga masasamang ritual na balak gawin sa inyo, na may kasamang lotus cinnabar. So, ang black tourmaline ay isa sa pinaka makapangyarihang protection stones laban sa negative energy. Again, like kulam, inggit at bad vibes, para itong energetic shield na sumisipsip at nagtatransform ng negative energy into positive energy. Ang lotus cinnabar charm naman ay simbolo ng spiritual awakening at paglilinis ng kalooban. Ang cinnabar naman ay kilala bilang stone of abundance na umaakit ng wealth, prosperity, abundance at success. Pinagsama, ito ay nagbibigay ng proteksyon at kasaganaan sabay-sabay. So ang mga benepisyo, matinding proteksyon laban sa mga psychic attacks at inggit, nagbibigay ng grounding at inner charm, umaakit ng swerte at kasaganaan sa negosyo at career, at nagbubukas ng daan para sa spiritual growth. Kasama ang 38 steps blessing ritual, isang distance Reiki healing, isang prayer ritual request, at isang freebie na surprise. So, sa mga taong lagi exposed sa mga toxic environment, nakakaranas ng matinding stress o gustong protektahan ng kanilang sarili laban sa mga masasamang tingin at malas habang ina-attract ang swerte at blessing sa buhay, para sa inyo to. Grab this opportunity. Limited stocks lang po, 10 lang. So, kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check verified na po ni Meta. For only 1,980, may mga kasamang inclusions.